me something, it might just take the pain away. Ito na nga ang ating chicken plate, 'di ba? Ipapakita ko sa inyo kung paano ko magawa ng chicken plate or pelete, pollo di pelete. Ganyan, 'di ba? Panipisin natin 'yan, guys, yung ating pitsuga, ganyan ang ating paghiwa. Kasi dito sa Espanya ay normal na lang yan na pagkain namin dito. Ganyan ang paggawa namin. At guys, kapag nahiwa natin to na lahat na mahiwa na natin, mapilete na natin, or itong chicken plate, magawa na natin lahat, ay syempre, para lalong masarap, syempre lalagyan natin siya ng ating powdered na paminta, and then yung ating bawang at syempre asin. Bubudburan natin siya dyan bago natin siya ilagay sa itlog. At syempre sa ating breadcrumbs ay isasawsaw din natin siya dyan, 'di ba? Kaya, tingnan nyo na kung paano ako magprepara na napakasarap ng ating chicken plate. O, diba? Yung ating powdered na bawang or ahos or garlic. Diba? Super, super duper to sarap, guys. Kaya, gawin nyo na para sa inyong mga chikiting. Dahil super super na magugustuhan nila ito. Sinasabi ko nga sa inyo kung gaano napakasimple, napakadali, napaka-economico, 'di ba? Nuggets. Or kapag hiniwa nyo siya ng maliliit na ito, ay nuggets na rin to. Kaya lang yung nuggets ay syempre pakukuluan na muna natin siya, saka natin siya dudurugin, and then haluan natin siya ng harina, and then itlog, at saka natin siya iuhurma ng pakwadra-kwadra dito para maging nuggets siya. At syempre babalutin siya natin ng harina, isasawsaw natin sa itlog, and then yung ating pandrayaw o breadcrumbs, isasawsaw din natin siya doon para makorma siya ng kwadradito. Kaya sinabi siyang chicken nuggets. So, ganun yun, guys. At syempre, ito na nga at nag-mix na ako dyan or nag-shake or nag-ano ako ng itlog kasi yung palabra or yung words na yun, hindi ko pwedeng gamitin dito, guys. Kasi alam nyo naman, bawal daw yun. Kaya, hindi ko gagamitin yun. So, ito na nga lang ang aking ginagawa, 'di ba? So, eto, kapag ito na mix na natin yung ating itlog, ay ilalagay na natin dyan yung ating chicken plate para ito ay mabasa natin. Siyempre, halo-haluin natin siya dyan para mabasa siya, guys. And then, isang itlog lang to, guys. Para mas matipid at magawa ninyong maayos, ay ganito ang gawin ninyo, 'di ba? Mababasa na lahat naman yan yung ating chicken plate, and then kapag nabasa na natin, na halo-halo na natin siya diyan, super super naman ang lasa niya kasi magdidikit diyan yung ating paminta, asin at yung bawang na durog na ating nilagay kanina. And then pagkatapos niyaan, guys, ang ginawa ko muna, nag-init muna ako ng mantika dito habang tayo ay magagawa na ng ating chicken plate. At syempre, yung ating breadcrumbs, hindi mawawala yan. Syempre, para super super masarap yung ating chicken pellet. At kung wala naman kayong breadcrumbs, ay pwede rin naman po ang harina. Walang problema yon. Masarap din po ang harina at then swabe siya or malambot. At ito na nga yung ating chicken pellet at nagawa ko na lahat sa ating breadcrumbs na ipasar na natin siya dyan. And then syempre yung ating kawali, kapag atin napainit na natin, ay ilalagay na natin yung ating chicken plate dito sa ating kawali. O, diba? Ganyan lang naman, napakasimple ng ating pagpiprito. At syempre yung mantika nyo, kailangan madami siya para naman hindi siya masunog. Kasi kapag kaunti lang yung ating mantika, guys, posibleng masunog yung ating chicken.
'di ba? Kasi syempre super super init and then hindi siya mainitan ng ating mantika sa pagprito. Kaya mas maganda na lang yung guys ay mas madaming mantika, mas masarap at hindi sunog. At kailangan baliktarin nyo kaagad siya kasi hindi naman siya maganda kapag toasted na. Matigas to guys kapag tinoasted nyo yung inyong chicken plate. Kaya mas magandang swabe lang yung kanyang apoy. Yung ganyan lang kasi estimate nyo na lang kung paano ang inyong pagluto. Kapag toasted na masyado, hindi na rin siya maganda guys, lalo na pag lumamig kasi ito ay matigas na. Kaya mas maganda yung ganyan lang siya dyan. At saka yung ating chicken fillet ay madali naman maluto kasi nga po ay manipis naman to. Kaya okay lang na ganyan balibalik-tarin natin hanggang sa maluto siya, mag-brown-brown siya na alam naman natin pagluto na. And then, hanguin na natin at ilagay na naman natin yung another batch natin, the second batch ng ating chicken plate kung paano magluto or magprito guys. So, ito na nga yung ating paggawa ng ating chicken plate. At kapag nagawa naman natin to guys, ay magpiprepara naman ako ng ating mashed potato. Hindi ko na ilalagay yung kantidad kasi alam niyo naman guys, napakita ko na sa inyo yung ating mashed potato kung paano maglagay ng ating mga ingredientes at syempre yung kung wala kayong fresh milk or tubig na lang, 'di ba? And then kung wala naman ay pwede rin naman suka or kung anong liquid na pwede nyong ilagay dyan. Pero importante syempre matunaw siya. Siyempre kung meron kayong tubig or fresh milk, okay din naman. Wala naman problema guys. Nasa sa inyo na rin yan. Kung ibabalance nyo yung inyong mga ikakainin sa araw na yan, kung ayaw nyo naman na madaming grasa, ay gawin nyo na lang tubig imbes fresh milk, 'di ba? At kasi may mantikilya siya, lalagyan natin siya ng mantikilya and then asin. And then tutunawin natin yung mantikilya doon sa tubig na ating pakukuluan. Saka na lang natin ilalagay yung ating powdered na potatoes or kung baga sa paggawa ng puree di patata. So, ito na nga guys, at tinatapos ko na yung ating chicken fillet at ito na nga ipapakita ko sa inyo yung aking paggawa ng puree di patata or mashed potato sa kaldero natin gagawin. Kasi ang paghalo nito kailangan mabilisan para hindi matapon, kailangan sa kaldero o kaya sa mataas na ating paglulutuan. At ito na nga at naglagay ako dyan ng halos ito ang 4 na kutsara ang ilagay nyo guys kapag 175 grams yung ating mashed potato o kaya yung puree de patata. And then, syempre, 3 baso ang ating ilalagay dyan na tubig and then 1 kutsaritang asin ang ilalagay naman natin. Kasi, depende naman yon sa mantikilya nyo kung salted or hindi, guys, 'di ba? So kaya estimate nyo na lang po ang kantidad ng inyong ilalagay. At ito na nga yung ating puree de patatas or mashed potato na powdered na ating gagawin. Kung sariwa naman ang gusto nyo, pakuluan nyo muna, palambutin nyo muna yung patatas na gagawin ninyo at pagkatapos pwede nyo durugin siya ng tinidor and then magpakulo kayo ng tubig, ilagay nyo rin ng mantikilya and then asin or kaya fresh milk. Ganun din naman yun guys ang way ng paggawa. So, similarity naman siya, okay? And then, saka nyo, pag kumulo na, saka nyo na ilalagay yung minas nyo ng patatas na sariwa na pinakuluan ninyo. So, ito na nga yung ating gagawin ng puree di patata guys. Siyempre, haluin ko muna para mabilis yung kanyang pagtunaw ng mantikilya or margarine or butter o kung anong gusto ninyo o kung anong available meron kayo. Okay, kung wala naman kayong mantikilya, butter or anong tawag yun? Mantikilya,
pwede naman mantika, kaunting mantika lang guys. At ito na nga yung ating mainit na tubig at kailangan na natin ilagay yung ating patatas at syempre papatayin ko na yung apoy at hinalo-halo ko na siya dyan at iiwan ko muna siya ng segundo at pagkatapos kapag na natin ng segundo saka nating haluin ng mabilisan guys para maluto yung ating puree de patata or mashed potato. Ganyan guys, halo lang ng halo. Huwag kayong mag-alala kasi kapag ganyan ang itsura niya, ang akala nyo ay madaming tubig, huwag kayong mag-alala kasi pag hinalo nyo ng hinalo yan, mag-evaporate yung kanyang tubig. So, or sabaw. Kaya talagang hindi naman siya ma-over na magiging liquid na ganyan. Kasi okay lang yan guys. Okay? At kung sa tingin nyo naman nakulangan ng tubig, dagdagan nyo na lang siya habang mainit pa siya at saka yung halu-haluin guys. So, ganyan. Okay? Kasi pag lumamig na yan guys, hindi na yan masyadong malambot. Ganyan. O, diba? Pag inilagay na natin yan sa ating plato, hindi na yan, kapag lumamig na, hindi na yan ganyan kasi masyadong malambot. So, aparte naman na nga at naluto na natin yung ating chicken fillet at yung ating mashed potato ay ito naman yung combination na syempre may prutas pa rin tayo na kakainin. Syempre, yung ating Kiwi Gold, ito ang paborito ng aking anak. So, nilalagyan ko muna ng dekorasyon kung paano siya buksan or hiwain para naman medyo maganda yung ating Kiwi Gold, diba? Kung paano. Kasi maingganyo yung ating mga anak na napakaganda ng ating presentasyon ng lamesa ay maingganyo silang kumain ng masarap at gaganahan sila kapag ating pinasaya naman ng konti yung ating lamesa, 'di ba? Ganun lang 'yun, guys. Siyempre tayo mga mami, kailangan din tayong gumawa ng idea para yung mga anak natin mapasarap yung kanilang pagkain. Pagagandahin din natin yung ating dekorasyon, ang ating mga pagkain para ganahan talaga sila ng maayos. So guys, eto na nga ang aming pagkain ang aming lamesa, 'di ba? So dito lang kami kumain ng anak ko kasi nanonood kami ng TV. Kaya dito kami kumain. So eto na nga at please naman kung nagustuhan niyo naman yung aking mga videos, please subscribe and ring the bells and comment below na rin kung gusto nyo mag-comment. Okay? At layo kong sinasabi, kapag lalabas ng bahay, kailangan pa rin dalhin si Mr. at si Miss Pasensya para buhay laging masaya. And God bless po sa inyong lahat. At ingat kayo lagi. At salamat sa panonood. At ingat ulit kayo. At alagaan nyo ang inyong buhay or sarili para maalagaan nyo ng maayos ang inyong